Puntahan po natin, attorney, itong ano, yung mga lumutang na naman ng mga pangalan kanina. Hindi mo na ako matatawa ka rito, talagang ano, parang nagkakagaguhan po, hindi po ba? So, Jose Diokno, sino pa ba ibang mga pangalan? Tingnan lang po natin, baka magkamali ako, eh. Ayan, meron na naman Pia Piato Slim, etong Matthew Quezon, Ralph Bacon, Nova Santos. Eto, mukhang malapit pa kay Cheese, eh. Biro naman ito ni Attorney Lorna Capunan, Ann Umpauco. Tapos meron pang Heart Santiago. I mean, what do you make of this, no? Itong mga pangalan na ganito. Well, alam mo, Christian, anuman klaseng pangalan yan, no? Fictitious, which is the worst, o alias, o tunay na tao, it does not remove from the responsibility na i-account pa rin yan. So, number one, so importante ho yan. At para sa ating taong bayan, nakakatawa na pakinggan, no? Pero the joke is on us, eh. Tayo yung ginagago dito, eh, di ba? Kumbaga, kung hindi maipaliwanag ng Vice President ito, no? At tama naman yung pagtingin ng COA na ito ay nawaldas, yung bang para bang ninakawan na tayo, winaldas na ang pera ng bayan, eh, binobola o ginugood time pa tayo. So sometimes also, if you bring it forward, uh, what kind of a mind, no, yung gagawa ng ganyan, di ba? Normally, yung medyo maingat ka, di ba? Yeah. Yung reasonable, yung mga ito para bang in a way you could say nasanay na sila sa ganitong gawain, eh. Na kahit anong gagawin nila, kahit gawin nilang joke na ito, gaguhin ng harap-harapan, they are immune from accountability. So to my mind, it can reveal that kind of attitude or experience na kahit loko-lokohin natin yan, hindi naman tayo ma-audit. At kung ma-audit man tayo, kaya nating brasuhin yan, kaya nating palusutan yan. So ganun yung sa tingin ko ang nangyayari. Kasi what kind of a mind from anyone in government would do something like that, di ba? So parang nasanay lang sila. At baka nga gawain ito noon pa. Not only by the Office of the Vice President, pero marami pang mga ibang accountable officials siguro. Kaya nga maganda sana na bilisan na natin ito, tapusin na natin yung impeachment at isunod na rin natin yung mga iba. Kasi baka ganun din ang ating experience at dapat sana all managot. Tama. I completely agree, attorney. Kasi nga, ang naiisip kong word dito, impunity. Hindi pong Correct. ginagawa nila, dahil iniisip siguro nila, wala namang sisilip dyan, eh. Kami naman yung nasa kapangyarihan, sino mga ngahas para busisiin yung mga acknowledgement receipts na yan. And I was also thinking, nung mayor po si Sara Duterte ng Davao, mas malaki po yung kanyang confidential fund noon. I can only imagine kung paano niya nililiquidate yun at kung anong klaseng mga kagimbal-gimbal yung pwedeng masilip given these findings dito sa kanyang confidential funds as Vice President. Hindi po ba? Well, tama yan, Christian. At hindi lang to. Ngayon, alam natin na yung COA Audit Circular 2015-01, ginawa yan as a reform measure. Kasi nga, nahalata na ng gobyerno noon na nagiging uso na yung maling paggamit, pag-abuso ng confidential fund. At naglipa na ng confidential fund na hinihingi at naibibigay dun sa mga ahensya wala namang kinalaman sa intelligence gathering, security or peace and order. At yung mga LGUs, dyan na rin nila talagang ginagatasan ang taong bayan. So, it was meant to be that. Pero, unfortunately, ang dami pa rin nakalusot, Christian, eh. So, it should also be a wake-up call for COA. Kasi mukhang hindi lang ngayon nangyayari, noon pa. So, dapat busisiin din natin ang COA. Anong klaseng constitutional body ka pa? Kasi kung minsan, para bang kung talagang tinibayan ng COA ang kanilang dibdib at ginawa nila ng puspusan ang trabaho nila, di ba dapat sa umpisa pa lang, hindi na ulit ng mga ito, eh. Pero Tama. sa tagal ng panahon, paulit ito. Palaki ng palaki, Christian, eh. So dapat managot din ang COA. Eh di ba meron pa tayong doon sa flood control, kung maalala mo, meron tayong COA commissioner. Ang asawa niya contractor din. Oo, tama po. Hanggang ngayon, Grabe. anong nangyari sa kanya? Nag-resign pa siya? Hindi. Nandiyan pa rin siya.
'Di ba dapat binubusisi din natin 'yan? Tama, tama. So sa tingin ko, magpapasalamat tayo sa mga taong kagaya nitong mga witnesses na ginagawa nila, middle level employees, ginagawa nila ang trabaho. Pero pagdating sa taas, mukhang kayang i-dribble-dribble eh. 'Di ba? Mhm. Yung bang imbes na ang mag-explain yung mga ino-audit na agencies, anong nangyayari? Base sa kwento nila, sila pang pinapatawag. Tama. In the past, hindi dapat nangyayari yung ganyan eh. Mhm. Mali yan, pero bakit pinapayagan ng mga bossing ng mga COA officials, yung mga commissioners? The chairman, Mhm. dapat marinig natin sila dito. At maganda yung sabi mo, dapat puntahan na rin natin lahat o puntahan na rin nila lahat ng confidential funds. Baka nga talagang tuloy pa rin yung pag-aabuso dito Hmm. despite yung COA circular. Tsaka po siguro dadagdag ko, attorney, 'no, itong mga politiko natin na talagang nakatutok dito sa issue na 'to ngayon, they should walk the talk, lalo't budget season ngayon. Palakasin nila yung pagpopondo ng sapat o higit pa dito sa COA para hindi sila magkulang in terms of resources, able and competent bodies para talagang magbusisi dito po sa ano, sa mga dapat i-audit, hindi po ba? Kasi totoo yung sinabi niya, attorney, nakakaawa itong mga witnesses, eh, 'no? Maayos yung ginawa nilang trabaho, pero sila pa ngayon yung bukas iko-cross-examine itong si ano, si Silene May del Campo last week. Eh, 'di ba, talagang ginrill po itong si, Attorney Roderick Wamid. I mean, napaka-unfair po, 'di ba? Ginawa mo yung trabaho mo, ikaw pa ngayon yung ginigisa. Hindi ba dapat ang ginigisa yung nagwaldas ng pondo na inaudit mo? Tama ka. At yun, we should not only commend these public officials, no, yung dalawang witness, for example, we should also pray for them. Kasi grabe Yeah. ang pressure dyan eh. At Mm. hindi lang ito, Kwan, kung makapagsalita lang yung mga ibang mga kawani ng COA, you would hear horror stories. Yung iba nga dyan, nagre-retire earlier na lang, Kwan, kasi hindi na nila masikmura eh Yeah. yung nangyayari. So, anong klaseng suporta binibigay ng mga commissioners sa kanila? Ang mahirap na kung yung commissioners mismo influence or captive na ng mga politiko, wala nang imig, nakakaawa yung mga professional auditors, ginagawa ang trabaho, pero pagdating sa taas yan, nadidribble, at kung walang malaking iskandalo, hindi nagkakaalaman.